Naririnig mo ba ang kakaibang hila ng bakal sa gitna ng naggangalit na alon o sadyang ang amoy ng nabubulok na lason ang dahan-dahang kikitil sa iyong hininga? Paano kung ang dalampasigan na inaakala mong payapa ay tahanan ng isang sumpa na walang balat, tanging pulang laman at itim na dugo lamang ang nanginginig sa ilalim ng buwan? Ano ang gagawin mo kung ang bawat hakbang ng isang halimaw na kalahating tao at kalahating kabayo ay nag-iwan ng kamatayan sa bawat lupang matapakan nito? Handa ka bang tumitig sa pulang mata ng impyerno para lamang malaman ang sikretong nakatago sa kailaliman ng maalat na dagat? Sa episode na ito, dadalhin tayo ng ating pasaporte sa malamig at mahamog na isla ng Orkney sa Scotland. Tutuklasin natin ang lagim ng Nakilabi, ang pinakakinatatakutang demonyo ng dagat na walang balat ngunit puno ng sindak. Susundan natin ang mga yapak ni Ian at Mahairi, dalawang mapangahas na kabataang haharap sa isang habulang hindi lang susukat sa kanilang bilis, kundi sa kanilang tibay ng loob. Isang paglalakbay patungo sa puso ng maalat na kadiliman, kung saan ang hininga ng halimaw ay umaalingasaw, at ang tanging kaligtasan ay ang pagtawid sa umaagos na tubig tabang. Siguraduhin mong nakasuot ang iyong matibay na pananalig dahil sa Scotland, ang dagat ay hindi lang nagbibigay ng buhay, nagnanakaw din ito ng kaluluwa. Pero bago tayo magsimula, mga ka-Dark Passenger, ihanda nyo muna ang inyong mga sarili, mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video para mas marami pa tayong madala sa dilim. At huwag rin kalimutang i-turn on ang notification bell para hindi ka maiwan sa paglalakbay sa mga kwento ng misteryo at kababalaghan mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Dahil sa biyahe natin ito, dilim ang destinasyon at tanging liwanag lamang ang makapagpapauwi. Welcome aboard! This is Dark Passport. Ang gabi sa isla ng Orkney ay hindi katulad ng gabi sa lungsod. Dito, ang dilim ay parang kumot na bumabalot sa buong kalupaan, at ang tanging maririnig mo ay ang marahas na hampas ng alon ng North Sea sa matatalim na bato ng dalampasigan. Sa loob ng isang maliit na lumang bahay bato, ang usok mula sa siga ay dahan-dahang umiikot sa kisame habang ang hangin sa labas ay humuhis na parang nanunukso. Si Grandpa Alistair ay nakaupo sa kanyang paboritong upuang kahoy. Ang kanyang mukha ay parang mapa ng Scotland, puno ng mga kulubot at peklat mula sa mahabang panahon ng pagiging mangingisda. Seryoso niyang tiningnan ang kanyang apo na si Ian at ang kaibigan nitong si Mahairi. Listen to me, you two. Pagmamatigas ng matanda, habang pilit na pinatitigil ang panginginig ng kanyang kamay na may hawak na mainit na tsaa. The wind has changed. It carries the scent of brine and rot. Stay away from the shore tonight. The Nakalavi is stirring in the deep, and he's got a hunger that no man, or beast, can satisfy. Lumingon si Ian kay Mahairi at palihim ng umisi. Para kay Ian, ang mga kwento ng kanyang lolo ay parang mga lumang gamit sa atik, maalikabok, luma, at wala ng silbi sa modernong panahon. Oh, Grandpa. Pagbibiro ni Ian habang isinusuot ang kanyang makapal na jacket. You just trying to scare us with your old ghost stories again. It's the 21st century. Monsters don't exist, especially not ones that look like skinless horses. It's probably just the seals making noise. Hindi tumawa si Alistair. Sa halip, lumapit siya sa bintana at itinuro ang dagat na nagngangalit sa dilim. Seals don't bring the plague, laddie. Seals don't make the crops wither with a single breath. Bulong ng matanda na may halong takot. That demon has no skin to feel the cold, so he seeks the warmth of living blood. If you hear the sound of 1,000 drowning men in the wind, do not look back. Just run. Pero bago pa man matapos ang lolo niya, lumabas na ang dalawa sa pinto, bitbit ang isang lumang flashlight at ang kanilang tapang. Hindi nila alam, ang babalang iyon ang huling proteksyon na mayroon sila bago nila harapin ang tunay na lagim. Pagkalabas ng pintuan, agad na nilamon ng kadiliman ang dalawa. Ang tanging tanglaw na dala nila ay ang manilaw-nilaw na liwanag mula sa lumang flashlight ni Ian. Naglakad sila sa mabatong daan patungo sa dalampasigan ng Sunday. Sa bawat hakbang, nararamdaman nila ang pagyanig ng lupa sa tuwing humahampas ang malalaking alon sa pampang.
Ian, let's go back. Bulong ni Mahairi, ang kanyang boses ay nanginginig sa lamig. The air feels heavy. Like someone is watching us from the fog. You just paranoid, Mairi. Sagot ni Ian, bagaman sa loob niya ay nararamdaman din niya ang kakaibang kaba. Grandpa just wants us to stay home so he won't be lonely. Look, we're almost there. Nang marating nila ang dulo ng pampang, huminto ang dalawa. Ang buhangin dito ay hindi kulay ginto, ito ay itim at puno ng mga nabubulok na siwi. Ngunit hindi ang dilim ang nakakuha ng atensyon nila, kundi ang amoy. Isang masangsang na amoy ang biglang humampas sa kanilang mga ilong, amoy ng nabubulok na isda na hinaluan ng amoy ng sariwang dugo at sulfur. It smells like a graveyard for whales. Reklamo ni Ian, habang itinatapat ang flashlight sa direksyon ng tubig. Biglang tumigil ang tunog ng mga alon. Parang huminto ang mundo. Sa gitna ng katahimikan, narinig nila ang isang tunog na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanilang katawan, isang mabigat at basang yabag. Isang dambuhalang anino ang dahan-dahang umahon mula sa tubig alat. Itinutok ni Ian ang kanyang flashlight sa direksyon ng tunog. Ang sinag ng ilaw ay tumama sa isang bagay na kulay pula at nangingintab. Hindi iyon bato. Hindi rin iyon bangka. Ito ay isang binti ng kabayo, ngunit walang balahibo. Ang nakikita nila ay ang nanginginig na mga litid at pulang-pulang kalamnan na parang kinalatan ng uling. Habang itinataas ni Ian ang ilaw, nakita nila ang buong anyo ng Nakelabi. Ang tao sa likod nito ay nakayuko, ang mahahabang kamay ay nakalaylay hanggang sa basang buhangin, at ang higante nitong ulo ay dahan-dahang bumaling sa kanila. Ang nag-iisang pulang mata nito ay kuminang sa ilalim ng flashlight ni Ian. Run! Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Ian, pero ang kanyang mga binti ay parang nabaon sa semento sa sobrang takot. Ang liwanag ng flashlight ni Ian ay nanginginig sa kanyang kamay, na tila ayaw kumapit sa katawan ng Nakelabi. Sa bawat pag-alon ng liwanag, mas nakikita nila ang detalye ng lagim, ang mga dilaw na ugat na pumipintig sa gitna ng pulang laman, at ang itim na dugo na tila kumukulo sa ilalim ng mga litid nito. Walang balat, walang balahibo. Purong laman na tila kinalatan ng asin at uling. Oh, mercy. Bulong ni Mary. Halos hindi na siya makahinga. Biglang gumalaw ang halimaw. Ang malaking ulo ng tao na nakakabit sa likod ng kabayo ay dahan-dahang tumuwid. Isang nakapangingilabot na tunog ng pagbali ng buto ang umalingaw-ngaw, habang tinititigan sila ng ulang mata nito. Bumuka ang malapad na bibig ng nilalang, at doon lumabas ang isang kulay abong usok. Cover your mouth, Mairi. Now! Bulong ni Ian nang maalala ang babala ni Grandpa Alistair. Ngunit huli na ang lahat para dito. Sa bawat buga ng hininga ng Nakelabi, ang mga sariwang damo sa gilid ng dalampasigan ay biglang nalanta at naging itim. Ang mga maliliit na alimango sa buhanginan ay biglang huminto sa pagtakbo at tila natuyo sa loob ng kanilang mga shell. Ang hininga ng halimaw ay hindi lang mabaho, ito ay lason. Naramdaman ni Ian ang matinding hapdi sa kanyang lalamunan. Ang bawat langhap niya ay parang may tumutusok na karayom sa kanyang baga. Ang Nakelabi ay humalinghing, isang tunog na hindi galing sa kabayo, kundi parang sigaw ng libu-libong kaluluwang nalulunod. Run! Mairi, run! Sigaw ni Ian habang hinihila ang braso ng kaibigan. Sa wakas, nagising ang mga binti ni Mahairi mula sa pagkakapako. Kumaripas sila ng takbo paakyat sa mabatong burol, papalayo sa dalampasigan. Ngunit sa likod nila, narinig nila ang mabilis na yabag ng 4 na paa na bumaon sa basang lupa. Hindi lang ito mabilis, ang bawat hakbang ng Nakelabi ay nag-iwan ng itim na marka sa lupa, na tila sinusunog ang mismong mundo. Habang tumatakbo, lumingon si Ian at nakita ang mahahabang kamay ng tao na bahagi ng halimaw. Ang mga daliri nito, na may matatalas na kuko, ay humahampas sa mga puno ng kahoy na nadadaanan nila, at bawat punong mahawakan nito ay agad na namamatay at natutuyo. The breath, Ian. It's getting closer. Sigaw ni Mahairi habang umiiyak. Ang kulay abong usok ay dahan-dahang bumabalot sa kanila, parang isang anino na nagnanakaw ng kanilang buhay.
Ang gabi ay naging isang malabong imahe ng putik, pawis, at matinding takot. Bawat hininga ni Ian at Mahairi ay parang humihiwa sa kanilang mga baga dahil sa lason na iniwan ng halimaw sa hangin. Ang liwanag ng flashlight ni Ian ay pabaling-baling, tila sumasayaw sa gitna ng mga patay na sanga ng puno, hanggang sa mahagip nito ang isang aninong mabilis na gumalaw sa gilid ng kanilang paningin. He's flanking us, Ian. He's trying to cut us off. Sigaw ni Mahairi, ang boses ay paos na sa sobrang pag-iyak at pagod. Ang Nakelavi ay hindi lang basta hayop na humahabol, ito ay isang demonyong may katalinuhan. Imbes na sumunod lang sa likod, ginamit nito ang mahahabang binti ng kabayo para umikot sa gilid ng burol. Pilit silang itinataboy pabalik sa direksyon ng dagat, kung saan ito pinakamalakas. Isang matandang puno ng rowan ang nabali ng mahagip ng mahabang braso ng tao sa likod ng kabayo. Ang braso nito ay parang lahtigo na gawa sa hilaw na karne, may habang abot hanggang lupa, at may lakas na kayang dumurog ng bato. Don't look back. Just keep your eyes on the ridge. Utos ni Ian, kahit na ang sarili niyang mga binti ay parang tingga sa sobrang bigat. Biglang, isang malakas na hampas ng hangin ang dumaan sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Ang amoy ng nabubulok na sulfur ay lalong tumindi. Ang Nakelavi ay nagpakawala ng isa pang buga ng nakalalasong hininga. Ang usok na ito ay parang may sariling isip, gumagapang ito sa lupa, pinaliligiran ang kanilang mga paa, at nagiging sanhi ng panghihina ng kanilang mga tuhod. Natisod si Mahairi sa isang nakaungos na ugat ng puno. Ian. My legs. I can't feel them. Mabilis na bumalik si Ian at binuhat ang kaibigan. Sa sandaling yon, tumigil ang Nakelavi sa tapat nila, may 10 metro lang ang layo. Ang higanting ulo ng tao nito ay bumagsak sa balikat ng kabayo, pagkatapos ay dahan-dahang itinaas, habang ang nag-iisang pulang mata ay tila tumatawa sa kanilang kahinaan. Ang itim na dugo ay tumutulo mula sa mga gilid ng bibig nito, na nag-iwan ng umuusok na butas sa lupa. You want me? Come and get me, you skinless freak. Hamon ni Ian, isang desperadong paraan para mailayo ang atensyon ng halimaw kay Mahairi. Inihagis ni Ian ang isang malaking bato sa direksyon ng mukha ng halimaw. Tumama ito sa pulang laman ng pisngi ng Nakelavi, pero imbes na masaktan, lalong bumuka ang bibig nito sa isang nakakangilong ngisi. Sa pagkakataong iyon, nakita ni Ian ang likod ng susunod na burol, naririnig niya ang mahinang lagaslas ng tubig. Hindi ang dagat, kundi ang Burnmouth Stream, ang tubig tabang na tanging pag-asa nila. Ang boses ni Mahairi ay isa na lamang mahinang bulong. Ang lason mula sa hininga ng Nakelavi ay nagsisimula ng paralisahin ang kanyang sistema. Habang pasa ni Ian ang kaibigan, nararamdaman niya ang init ng katawan ng halimaw sa kanyang likuran, isang init na hindi galing sa buhay, kundi mula sa nagniningas na galit ng isang demonyo. Ian, leave me. Just run. Pagsusumamo ni Mahairi. Ang kanyang balat ay nagsisimula ng mamuti, isang epekto ng lason na unti-unting nagnanakaw ng hininga ng sinumang makalanghap nito. Hindi sumagot si Ian. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa unahan, sa dulo ng madilim na damuhan kung saan ang sinag ng buwan ay tumatama sa isang kumikinang na guhit. Iyon ang Burnmouth Stream. Ngunit sa pagitan nila at ng kaligtasan, mayroong isang malawak at maputik na bahagi ng bukid na walang anumang mapagtataguan. Isang malakas na hampas ng mahabang braso ng Nakelavi ang bumaon sa lupa, ilang pulgada lang mula sa sakong ni Ian. Ang lakas ng impact ay nagpatalsik sa kanila, bumagsak si Ian sa putikan, habang si Mahairi naman ay gumulong palayo. Lumingon si Ian. Ang Nakelavi ay dahan-dahang lumalapit, ang bawat hakbang ng kabayo ay naglalabas ng malapot at itim na likido. Ang tao sa likod nito ay nakatitig sa kanila, ang nag-iisang pulang mata ay tila nagdiriwang. Itinaas ng halimaw ang kanyang mahabang braso para sa huling hampas na tatapos sa kanilang dalawa. No, not today. Sigaw ni Ian. Sa isang desperadong hakbang, hinubad ni Ian ang kanyang makapal na wool jacket at ang kanyang heavy boots. Alam niyang kailangan niya ng bilis at kailangan niyang mailigaw ang atensyon ng halimaw. Kinuha niya ang kanyang flashlight na mabilis nang naubusan ng baterya at itinali ito sa kanyang jacket gamit ang sintas ng kanyang sapatos.
Inihagis niya ang jacket na may nakatali na flashlight sa kabilang direksyon, malayo sa sahpa. Ang liwanag ng flashlight ay gumulong sa damuhan, tila isang taong tumatakbo sa dilim. Sa katusuhan ng Nakelavi, agad nitong sinundan ang gumagalaw na liwanag. Ang halimaw ay sumigaw, isang tunog na parang bakal na pinupunit, habang hinahabol ang pain ni Ian. Ang bawat hampas ng braso nito ay tumatama sa jacket, dinudurog ang flashlight hanggang sa mamatay ang liwanag nito. Mairi, now. Move. Binuhat ni Ian si Mairi sa huling pagkakataon. Wala na siyang suot na sapatos, at ang matatalim na bato at tuyong damo ay humihiwa sa kanyang mga paa, ngunit hindi niya ito ininda. Ang bawat patak ng dugo mula sa paa ni Ian ay tila nagpapagalit sa Nakelavi nang mapagtanto nitong nalinlang ito. Ang halimaw ay lumingon, ang mga ugat sa kanyang pulang laman ay lalong bumukol sa galit. Huminto ito sandali, humugot ng malalim na hininga, at nagpakawala ng pinakamalakas na buga ng lason na nakita ni Ian, isang makapal at itim na ulap na mabilis na humahabol sa kanila. Malapit na sila, 10 metro na lang. Ang malamig na amoy ng tubig tabang ay humahalimuyak na sa kanilang harap, habang sa likod naman ay ang amoy ng kamatayan. Ang bawat hakbang ni Ian ay parang pagtapak sa nagbabagang uling. Ang kanyang mga paa, na wala ng proteksyon mula sa sapatos, ay duguan na mula sa matatalim na bato ng Orkney. Ngunit wala siyang maramdamang sakit, ang tanging nasa isip niya ay ang malamig na lagaslas ng Bermuda Stream na ilang metro na lang ang layo. Sa likuran nila, ang Nakelavi, ito ay lumilipad na sa bilis. Ang galit nito ay abot langit dahil sa panlilinlang na ginawa ni Ian. Ang itim na ulap ng lason ay parang isang higanting kamay na pilit silang inaabot, dinudurog ang bawat bulaklak at damo na madadaanan nito. Almost there. Mairi. Angal ni Ian. Ang kanyang baga ay parang sumasabog na sa hapdi. Sa isang huling desperadong pagtalon, inihagis ni Ian si Mairi patawid sa makitid na sahpa. Kasunod nito, tumalon din si Ian, ang kanyang mga paa ay sumadsad sa malambot na putik ng kabilang pampang. Ang malamig na tubig tabang ay tumalsik sa kanyang balat, at sa isang iglap, ang hapdi ng lason sa kanyang balat ay tila humupa. Eksaktong pagbagsak nila sa kabilang fanig, ang Nakelavi ay dumating sa pampang na iniwan nila. Biglang nagpreno ang halimaw. Ang mga paang kabayo nito ay malalim na bumaon sa lupa, na nag-iwan ng mga umuusok na butas. Isang nakapanghihilakbot na atungal ang kumawala sa bahaging tao ng halimaw. Itinaas nito ang mahahabang braso para humampas, ngunit sa sandaling dumaan ang mga daliri nito sa ibabaw ng umaagos na tubig tabang, ang halimaw ay biglang napapaatras. Ang tubig ng sahpa ay nagsimulang mag-glow ng bahagya, tila isang di nakikitang pader ang humaharang sa demonyo. Ang Nakelavi ay hindi makatawid. Para sa isang demonyo ng maalat na dagat, ang tubig tabang ay parang apoy na sumusunog sa kanyang lantad na laman. Look. Hinalim Mairi habang unti-unting bumabalik ang kulay sa kanyang mukha. He can't touch the water. Ang Nakelavi ay naglakad-lakad sa gilid ng sahpa, parang isang gutom na lobo na nakakulong sa labas ng kural. Ang nag-iisang pulang mata nito ay nakatitig ng matalim kay Ian. Huminga ito ng malalim at nagbuga ng lason sa direksyon nila, ngunit ang hininga nito ay agad na nawawala at naglalaho sa sandaling madampian ng hangin mula sa sahpa. Dito naunawaan ni Ian ang sinasabi ng kanyang lolo. Ang tubig tabang ay hindi lang basta tubig, ito ay simbolo ng buhay at kalinisan na hindi kayang malapitan ng isang walang balat na sumpa mula sa kailaliman. Sa gitna ng tensyon, ang Nakelavi ay huminto. Ang higanting ulo nito ay dahan-dahang tumagilid, at sa unang pagkakataon, narinig ni Ian ang isang boses, isang bulong na parang kalos ng dalawang bato. I will wait in the salt water. Ang tila ibinulong ng halimaw bago ito, dahan-dahang umatras pabalik sa kadiliman ng gabi. Kahit nakatayo na sila sa ligtas na bahagi ng sahpa, hindi pa rin umaalis ang Nakelavi. Paulit-ulit itong humahampa sa hangin, ang mahahabang daliri nito ay tila gustong punitin ang tila harang na gawa ng tubig tabang. Ang amoy ng sulfur ay nananatiling makapal, at alam ni Ian na kapag hindi sila kumilos, hihintayin lang sila ng halimaw na mamatay sa panghihina o sa lason na nasa hangin pa rin. Ian, we need to move, but my legs.
I can't. Bulong ni Mairi. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin mula sa paralisis na dala ng hininga ng halimaw. Tumingin si Ayan sa kanyang paligid. Ang sahpa ay makitid sa bahaging ito. Kung susubukan nilang maglakad palayo sa pampang, baka maabutan pa rin sila ng mahabang braso ng Nakilavi na kayang umabot ng ilang metro. Kailangan niya ng panghuling distraction, isang bagay na maglalayo sa halimaw ng tuluyan. Naalala niya ang kanyang tam o shanter, ang tradisyonal na Scottish bonnet o sombrero na suot niya. Ito ay gawa sa makapal na lana at may amoy ng kanilang tahanan, amoy ng usok ng pit at amoy ng tao. Para sa isang halimaw na naghahanap ng init ng buhay madugo, ang sombrerong ito ay isang mabisang pain. Mairi, stay low. Don't move until I say so. Utos ni Ayan. Kinuha ni Ayan ang kanyang sombrero. Dinuraan niya ito at pinunasan sa kanyang dugo ang paa para kumapit ang amoy ng kanyang sariwang dugo. Pagkatapos, tumayo siya ng tuwid sa mismong gilid ng sahpa, hinaharap ang nagniningas na pulang mata ng demonyo. Hey! You boggin beastie. You want me? Here. Take a piece of me. Sigaw ni Ayan. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, inihagis ni Ayan ang sombrero sa kabilang direksyon, malayo sa kanilang tatakbuhan. Ang sombrero ay lumipad sa hangin parang isang sugatang ibon. Dahil sa gutom at galit, ang Nakilavi ay kumagat sa pain. Sa isang mabilis na pag-atake, sinunggaban ng halimaw ang sombrero gamit ang higanting bibig ng tao sa likod nito. Narinig ni Ayan ang tunog ng pagpunit ng tela. Habang nilalamon ng demonyo ang lana, iniisip na bahagi ito ng katawan ni Ayan. Sa sandaling nalingat ang halimaw sa paglahamon sa sombrero, binuhat ni Ayan si Mairi at mabilis na naglakad palayo sa sahpa, patungo sa mas mataas na bahagi ng burol kung saan tanaw na nila ang mga ilaw ng kanilang baryo. Run, Mairi. Don't look back at the hat. Just look at the lights of the village. Habang papalayo, narinig nila ang galit na halinghing ng Nakilavi nang mapagtanto nitong tela at laway lang ang nakuha nito. Pero huli na ang lahat. Malayo na sina Ayan at ang sahpa ng Bournemouth ay nananatiling matatag na pader sa pagitan ng tao at ng sumpa ng dagat. Ang bawat metro ng lupang nilalakad ni Ayan at Mairi ay tila nagiging mas matarik. Kahit nakalayo na sila sa pampang ng sahpa, ang presensya ng Nakilavi ay nararamdaman pa rin nila sa kanilang bato. Ang halit na halinhin nito ay umaalingaw-ngaw sa buong lambak, isang tunog na nagpapayanig sa mga bintana ng mga malalayong croft o isang maliit na sakahan. Ian, can you hear that? Mahinang tanong ni Mairi. Huminto si Ayan sandali. Sa kabila ng hangin, narinig niya ang tunog ng mabilis na pag-agos ng tubig, pero mas malakas. Hindi lang ito sahpa, ito ang Great Burn Cascade, isang talon kung saan ang tubig tabang ay bumubulusok pababa sa isang malalim na bangin bago ito humalo sa dagat. Ito ang hangganan ng kanilang baryo. The bridge is out, Mairi. The storm last week destroyed it. Sigaw ni Ayan nang makita ang putol na tulay na kahoy sa unahan. Sa likuran nila, ang Nakilavi ay nakahanap ng paraan. Dahil hindi ito makatawid sa sahpa, tumakbo ito paikot sa pinakamataas na bahagi ng burol kung saan tuyo ang lupa. Ang halimaw ay muling lumitaw sa itaas ng bangin, ang pulang laman nito ay tila kumikinang sa puot. Dahil nasa mataas na bahagi ito, kaya na nitong lundagin ang distansya patungo sa kanila. We have to jump, Mairi, across the gap of the waterfall. It's too far, Ian. We'll fall into the rocks. Itinuro ni Ayan ang naggangalit na tubig tabang sa ibaba. The water is deep there. Fresh water, Mairi. If we hit the water, he can't follow us. It's our only chance. Ang Nakilavi ay naghanda na para sa kanyang huling pag-atake. Itinaas nito ang kanyang dalawang mahahabang braso, parang isang higanting gagamba na handang sumakmal. Ang nag-iisang mata nito ay nakatutok sa kanila, punong-puno ng gutom. On the count of 3. 1, 2, 3. Sabay na tumalon ang dalawa sa madilim na kailaliman ng talon. Sa sandaling lumipad sila sa hangin, naramdaman ni Ayan ang dulo ng kuko ng Nakilavi na humagin sa kanyang laylayan, 1 pulgada na lang at mahahablot na sila. Ang malamig na tubig ng talon ay bumalot sa kanila.
Ang lamig nito ay parang libu-libong karayom, pero ito ang pinakamasarap na pakiramdam para kay Ian. Hinugasan ng daloy ng tubig tabang ang natitirang lason sa kanilang balat. Pag-ahon nila para huminga, tumingin sila sa itaas ng bangin. Ang Nakelavi ay nakatayo sa gilid, ang higanting ulo ng tao ay nakadungaw sa kanila. Nagpakawala ito ng huling buga ng itim na usok, pero ang ambon mula sa talon ay agad na tumunaw sa lason bago pa man ito umabot sa kanila. Natalo ang demonyo. Hindi nito kayang lundagin ang tubig na nagmumula sa puso ng bundok. Umahon sina Ian at Mahairi mula sa malamig na tubig ng talon, nanginginig ang buong katawan at halos hindi na makahinga sa pagod. Gumapang sila patungo sa mabatong pampang, malayo sa bagsak ng tubig, hanggang sa maramdaman nila ang tuyong lupa sa ilalim ng kanilang mga palad. Is it over? Bulong ni Mahairi, ang boses ay halos hindi marinig dahil sa dagundong ng tubig. Huminto si Ian at dahan-dahang lumingon sa itaas ng bangin. Doon, sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, nakatayo pa rin ang Nakelavi. Hindi ito gumagalaw. Para itong isang estatwa ng hilaw na karne na itinanim sa ibabaw ng talampas. Sa huling pagkakataon, nagtama ang kanilang mga paningin. Ang mata ng halimaw ay hindi na lang basta kulay pula, ito ay parang isang bintana patungo sa kailaliman ng impyerno, puno ng purong puot, gutom, at isang pangakong hindi pa tapos ang lahat. Nakita ni Ian ang itim na dugo na dahan-dahang tumutulo mula sa bibig ng halimaw, bawat patak ay nagsisilbing marka ng kamatayang muntik na nilang malasap. Walang salitang binigkas, ngunit naramdaman ni Ian ang mensahe ng demonyo. The sea never forgets. Dahan-dahang umatras ang Nakelavi patungo sa kadiliman. Ang bawat paghakbang nito ay tahimik na ngayon, tila isang aninong nilalamon ng gabi. Ang higanting ulo ng tao ay dahan-dahang bumagsak, sumasabay sa ritmo ng paglakad ng kabayo, hanggang sa tanging ang amoy na lang ng nabubulok na sulfur ang naiwan sa hangin. He's gone. Sabi ni Ian, pero ang kanyang boses ay walang bahid ng tagumpay. Mayroon itong bigat ng isang taong nakakita ng isang bagay na hindi dapat makita ng kahit sinong mortal. Tumingin si Ian sa kanyang mga kamay. Puti ang kanyang mga kuko at nanginginig. Ang bawat sugat sa kanyang paa ay nagsimula ng kumirot ng seryoso, isang paalala na ang gabing ito ay totoo, hindi isang panaginip, hindi isang kwentong kutsero ni Grandpa Alistair. Tinulungan ni Ian na tumayo si Mahairi. Habang naglalakad sila palayo sa talon, bawat kaluskos ng dahon at bawat ihip ng hangin ay nagpapatalon sa kanilang puso. Ang mundo sa paligid nila ay tila nagbago na. Ang dilim ay hindi na lang basta kawalan ng liwanag, ito na ngayon ang tahanan ng mga bagay na walang balat at may nakalalasong hininga. Lumingon si Ian sa huling pagkakataon sa direksyon ng dagat. Ang mga alon ay tila mas malakas ngayon, parang bumubulong ng isang pangalan. Ang bawat hakbang patungo sa baryo ay tila 1 milya ang layo. Pasan-pasan pa rin ni Ian si Mahairi, habang ang kanyang mga paang walang sapatos ay namamanhid na sa lamig ng putik at basang damo. Wala silang imikan. Ang tanging ingay na naririnig nila ay ang sarili nilang mabilis na paghinga at ang mahinang pag-ungol ng hangin sa mga talampas ng Orkney. Sa malayo, nakita nila ang munting liwanag mula sa bintana ng kanilang croft. Ito ay parang isang parola sa gitna ng isang madilim na karagatan. Nang marating nila ang pintuan, hindi na kailangan ni Ian na kumatok. Biglang bumukas ang mabigat na pinto at lumabas si Grandpa Alistair. Hawak nito ang isang lumang lampara at isang bakal na krus. Ang mukha ng matanda ay hindi nagpapakita ng halit, kundi ng isang malalim at mapait na pag-unawa. Come inside, Benz. Quickly now. Utos ng lolo sa isang boses na parang kumakalansing na kadena. Agad na pinalibutan ni Alistair ang dalawa ng mga makakapal na kumot na gawa sa lana at pinainom sila ng mainit na sabaw na amoy damong gamot. Ang init ng apoy sa chiminya ay tila sumusipsip sa natitirang laso ng Nakelavi sa kanilang mga katawan. I saw the grey mist from the window. Bulong ni Alistair habang nililinis ang dugo ang paa ni Ian. You felt his breath, didn't you? The breath that turns the barley black and steals the life from the cattle. Yumuko si Ian. Ang kanyang pagiging mapangahas ay tuluyan ng naglaho. I'm sorry, Grandpa. You were right. He had no skin, just red meat, and those eyes, those horrible red eyes.
Tumingin si Alistair sa labas, sa direksyon ng dagat na tila kumalma na. The Nekalevi is not just a monster, Ian. He is the personification of the sea's cruelty. The ocean gives life, but it also takes it away without mercy. You survived because you respected the boundary of the fresh water. Never forget that. Nang gabing iyon, hindi natulog ang dalawa. Nanatili silang nakaupo sa harap ng apoy. Naintindihan na nila ngayon na ang mga kwentong kutsero ng mga matatanda ay hindi ginawa para manakot lamang, kundi para magsilbing bakod na maglalayo sa mga tao sa mga bagay na hindi dapat gisingin. Simula noon, si Ian ay naging ibang tao na. Hindi na siya ang pasaway na bata na tumatawa sa mga alamat. Siya na ang naging tagapagtanggol ng mga tradisyon. Tuwing gabi bago matulog, tinitiyak ni Ian na mayroong isang puno at malinis na balde ng tubig tabang sa labas ng kanilang pintuan, isang tahimik na babala sa anumang balat lamang demonyo na nagtatangkang lumapit muli sa kanilang tahanan. Lumipas ang mga taon at naging matanda na rin si Ian. Ang mga peklat sa kanyang paa ay nananatiling maputi, isang permanenteng marka ng gabing iyon. Hindi na siya muling tumapak sa dalampasigan kapag ang buwan ay kulay dugo. Sa kailaliman ng North Sea, nananatiling dilat ang mga pulang mata. Ang Nekalevi ay hindi namamatay, naghihintay lang siya ng susunod na bagyo, ng pagtuyo ng mga sahpa, at ng susunod na batang hindi makikinig sa babala. Hanggang ngayon, ang mga taga-Orkney ay nag-iwan pa rin ng isang balde ng tubig tabang sa labas ng pinto, dahil alam nila, ang dagat ay may mahabang memorya at walang hanggang gutom. At dito nagtatapos ang alamat ng Nekalevi, mga ka-Dark Passenger. Ang kwento nito ay isang paalala na ang karunungan ng mga nauna sa atin ay hindi lamang simpleng panakot, kundi isang mahalagang bakod na nagpoprotekta sa atin mula sa mga panganib na hindi natin lubos na nauunawaan. Sa ating modernong mundo, madalas nating ipagsawalang bahala ang mga babala at alamat dahil sa ating labis na tiwala sa sariling kakayahan. Ngunit gaya ni Ian, matututunan natin na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pag-alam kung kailan dapat lumaban at kung kailan dapat rumespeto sa mga hangganang itinakda ng kalikasan at ng kasaysayan. Higit pa rito, itinuturo ng karanasan ni Ian at Mahairi na sa gitna ng matinding dilim, ang ating talino at pagkakaisa ang magsisilbing tubig tabang na haharang sa anumang sumpa. Ang pagpapakumbaba na makinig sa payo ng mga nakatatanda ay hindi tanda ng kaduwagan, kundi isang matibay na kalasat. Huwag nating hintayin na maramdaman ang malansang hininga ng panganib bago tayo maniwala. Minsan, ang pinakamahusay na paraan upang maligtas ay huwag nang subukan pang gisingin ang mga demonyong tahimik na nananahan sa kailaliman. Kung nagustuhan niyo ang kwento nito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video para mas marami pa tayong madala sa dilim. At huwag ring kalimutang i-turn on ang notification bell para hindi ka maiwan sa susunod nating paglalakbay sa mga kwento ng misteryo at kababalaghan mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Dahil sa biyahe natin ito, dilim ang destinasyon at tanging liwanag lamang ang makapagpapauwi. Ladies and gentlemen, we have just landed. This is Dark Passport.